Mga kababayan, kung akala nyo scripted na ang pinakamagulong eksena sa politika, aba, congratulations. Nalampasan na ng Senado ang Netflix, HBO at K-drama. Ito na yata ang pinakamaaksyong pilot episode ng impeachment trial at ng buong political circus natin. Si Senator Bato bumalik sa Senado after months of pagtatago sa mata ng publiko. At ayon mismo sa ulat, ang pagbabalik niya ay kasabay ng leadership shakeup na nagluklok kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa kanya nang galing yan, hindi sa akin. So ibig sabihin may comeback episode, may plot twist, may bagong cast arrangement. Senado ba to? O teleseryeng ayaw mamatay? Tapos kinabukasan, nag-away sina Robin Padilla at Kiko Pangilinan sa plenary. Ayon sa reports, nag-init ang usapan at umabot pa sa ethics complaint talk. Kung ano man ang kinalaman ni Sharon dito, hindi ko na alam. At baka pati si Gabi mapatanong na lang din, bakit ako nadamay dyan? Tapos may security build-up sa paligid ng Senado. May mga operatiba, may bantay, may tensyon, may mga tao sa GSIS side, at pagkatapos, nagkaputukan. At hanggang ngayon, ang malinaw lang ay may mga putok ngang naganap at iniimbestigahan pa kung sino, ano, bakit, at paano. Kung sino man ang pumutok, ano man ang pinutok, bakit nagpaputok, at hindi naliligo kaya may putok. Dapat imbestigahan niya. At sa kabila ng lahat ng tensyon, aba syempre, naging live stream bonanza ang Senado. Kanya-kanyang live stream. Kanya-kanyang hingi ng tulong. Under attack daw sila. Nasa danger daw sila. At ako, gusto na mag-resign ng balakuba ko sa ulo. Sa labas ng Senado, kanya-kanyang bardagula ng supporters ng bawat kampo. Sa social media naman, kanya-kanyang gawa at imbento ng istorya ang mga demonyong trolls. Mga politikong may hataw sa ulo. At mga influencers na akala mo sila ang sumalo ng bala. Mga boss, hindi porket marunong ka mag-live, witness ka na agad sa katotohanan. Okay? Ito ang dahilan kung bakit hindi na bumebenta ang paborito nyong K-drama at series sa Netflix at HBO. Senado and chill na tayong lahat dito. May action, may suspense, may sigawan, may betrayal, may live audience. Ang kulang na lang ay popcorn na may official receipt. Maraming beses ko nang sinabi, walang panalo sa ganitong eksena. Para tayong naghahanap ng kulangot sa ilalim ng balon. Pare-parehas tayong nagkakamot ng ulo. Dahil ang ending, wala pa rin trabaho. Mahal pa rin ang gasolina. Hindi ko pa rin alam kung ano ang bagong serye ni Coco Martin. Hindi ko rin alam kung may maitutulong ba ang mga katarantaduhang ito sa buhay natin. In the end, si Senator Bato umalis na ng Senado. At hindi natin alam kung kailan ulit siya lalabas na parang plot twist sa WWE SmackDown. At syempre, pagkatapos ng ilang oras at araw na itinutok natin sa teleseryeng ito, mapapaisip ka rin. Ano bang naiambag dito sa buhay natin? Bumaba ba ang bill sa Meralco? Nabawasan ba ang init sa Metro Manila? Bumaba ba ang presyo ng krudo? Tumaas ba ang sweldo? May dumating bang himala sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Wala. Ang totoo, nanood lang tayo ng teleserye kung saan lahat sila ang bida at walang gustong umamin na sila ang kontrabida. Lahat sila tama. Lahat sila may paliwanag. Lahat sila may kampo. At syempre sa dulo, walang may mali.
At ang bayan na naman ang naiwan sa gitna na parang extra sa sarili nilang kwento. Kaya gaya ng panonood ng TV, dalawa lang ang pwede nating gawin. Lilipat tayo ng channel o papatayin na lang natin ang telebisyon para makatipid ng kuryente. Kasi sa totoo lang, ang dami ng drama sa Senado. Pero ang buhay ng ordinaryong Pilipino, pareho pa rin ang problema pag uwi mo. Ako si Jack Logan at ito ang Jack Logan Real Talks na nagsasabing ang drama sa politika ay walang pinag-iba sa panonood mo ng mga teleserye at melodrama. Jack Logan.